Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Libungan sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Libungan. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 88 kabanata, ang talata po ay 12. Doon pa sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita o iyong kabutihan sa mga lupaing tila nalimot na. Doon pa sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? Doon pa sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O iyong kabutihan sa mga lupaing tila nalimot na? O iyong kabutihan sa mga lupaing tila nalimot na? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Aming idinudulog sa iyo, Panginoon, ang iyong paglilinis sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Libungan sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa libungan ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Libungan. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 49 na kabanata. Ang talata po ay 21. Si Neftali naman ay tulad ng usa, malayat ang dalang balitay, maganda. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matatagpuan ang pahayag ng nunong Jacob para sa kanyang anak na si Neftali, na ayon sa kanya, si Neftali ay tulad ng isang usa, malaya at ang dalang balitay maganda. Alam niyo po, yung pangalan na ating tinataglay ay nagpapatunay ng pagsama at pagkilos ng Panginoon. Kaya, ano bang ibig sabihin ng ating pangalan? Inuulit-ulit po natin ito, hindi dahil sa nakakalimutan na natin
o may ibang ibig sabihin? Kung hindi nais nating ugatin yung katotohanan na ang Diyos ang nagkaloob ng pangalan sa atin. At ang pangalan na ating tinataglay ang siyang mangungusap nung kinabukasan na ating kakaharapin. Ang Neftali po sa original Greek ay nangangahulugan ng struggle o strife. Naku, medyo hindi po magandang ibig sabihin, no? Parang wrestling ang ibig sabihin niya, no? May pakikibaka, merong kahirapan na tataglayin. Samantalang ayaw po natin ito, samantalang hindi po ito yung ating pinapangarap, ito po ay nangangahulugan ng pagpapatatag, pagpapatibay. At nakakatuwa po sapagkat ito'y si Neftali ay inihalin tulad sa isang usa na ang ibig sabihin ay ano po ba ang ginagawa ng usa? Totoo. Sa mga panahon ng struggle, naku, napaka-swift nung usa. Ano po? Yung kanyang pagkilos, yung kanyang paggalaw, nangangahulugan ng iba yung, alam niyo po yun, hindi kasiglahan kung hindi pag-iingat at pagbabantay. Meron pong kasiguraduhan. Alam niyo mga kapatid, dapat maunawa natin na samantalang tayo'y tinawag ng Panginoon sa katagumpayan, hindi naman tayo pwedeng maging matagumpay nang walang pakikibaka na magaganap. At ito po yung magandang balita sapagkat sa ating pakikibaka, ang Diyos ang magbabantay. Samantalang tayo'y nakikibaka, hindi sariling lakas natin, yung ating pagkakatiwalaan, hindi magmumula sa sarili nating kagalingan. Kaya nga, merong bahagi ng banal na kasulatan ang nagsasabi, it's not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Alam niyo po yung kaugnayan natin sa Espiritu ng Diyos, yung kaugnayan natin sa mga espiritual na bagay ay napakahalaga. Hindi natin dapat ito binabaliwala sapagkat ang mga kaganapan dito sa pisikal ay nagkakaroon ng katuparan dahil sa mga kaganapan sa espiritual. Kaya alam niyo po, ang lahat ng pakikibaka, unang pinagtatagumpayan sa espiritu. Kaya ito pong ginagawa natin na araw-araw na pagdulog sa Panginoon. Araw-araw na pakikibaka sa espiritu. Pero inaangkin natin ang katuparan nito dito sa ating mundo. Kaya nga dinudulog natin yung mga bayan sa Pilipinas. Ano po? At iniisa-isa natin yan. Samantalang, sa totoo po, hindi ko pa naman pisikal na napupuntahan ng lahat ng bayan na ating idinudulog sa Panginoon. Pero sa darating po na Abril, magkakaroon ng inyong lingkod ng pagkakataon na makabisita sa Negros Occidental. Ano po? Kaya susubukan natin na mapuntahan yung mga bayan na ating idudulog sa Panginoon at doon mismo tayo mananalangin ng pagtatatag ng altar ng ating manunubos. Gusto ko lang pong ibahagi sa bawat isa. Bakit ba natin ginagawa ito? Kasi alam niyo po sa katotohanan, sa Espiritu, gumagawa ng altar yung mga kampo ng kadiliman. At sa kanilang paggawa ng altar, syempre po, kakalabanin nila yung altar ng ating manunubos. Yun kung meron na. Paano kung wala pa? Hallelujah! Posible ba yun, Bernie, na wala pang altar ng Panginoon dyan sa mga lugar na
idinadalangin mo? Well, hindi ko po masisiguro sa inyo sapagkat ang akin pong responsibilidad bilang itinalaga ng Panginoon, magtatag ng altar para sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig pong sabihin nito, paano kung meron na? Tapos nagtatatag ka pa, di magkakadoble-doble, di bali na pong magkadoble-doble yung altar para sa Panginoon, kaysa wala naman pong altar na matatagpuan. Ano po? Ang kahulugan po nito, lalo na po dun sa mga lugar na wala tayong nakikitang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Walang maliwanag na nangyayari na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Wala tayong nakikita na ang salita ng Diyos ay pinatutunayan. Ano po? Walang himala, walang kapangyarihan ng Diyos ang natatagpuan. Ito po yung kahalagahan, mga kapatid, na tayo sa ating kakayahan nagtatatag ng altar sa mga lugar na ating tinutuluyan. At alam niyo po, ako ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon sapagkat ito na po yung aking natutunan sa bawat lugar po na aking tinutungo. Sinasalita ko po ang pagtatatag ng altar ng ating Panginoong Hesukristo. Paano ba ginagawa yan, Bernie? Simple lang po. Kapag po napunta kayo sa isang lugar, kahit po halimbawa yung mga sasakyan, ano po, public utility vehicles, sa jeepney, sa taxi, sa MRT, LRT, kung ano pa man yan, nasasakyan nyo, ano po, mananalangin kayo sa Panginoon, sasabihin nyo, Panginoon, anumang altar, anumang kasunduan na ginawa sa lugar na ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ay aming winawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At pagkatapos po niyan, saka natin idideklara sa pangunguna ng Santong Espiritu. Itinatatag namin ang altar. Itinatatag ko ang altar ng Panginoong Hesukristo sa lugar na ito. Isipin nyo, kapag naitatag natin ang altar ng Panginoon sa bawat lugar, sa bawat sasakyan, sa bawat tahanan, may dakilang bagay na magagawa ang Panginoon. Hallelujah! Ano po? Kasi sa mga altar na yan, nakikipag-ugnayan ang Espiritu. Kung altar ng Panginoong Hesukristo, di ang makikipag-ugnayan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kung ang altar ng kaaway ang naitatag, di sino makikipag-ugnayan? Ang altar ng kasinungalingan, ang may-ari ng kasinungalingan. Ano po? So, hindi pa kayo sigurado kung gusto nyong magtatag ng altar? Di ba po? So, ano ang sinasabi nito? Yung magandang balita na dala-dala natin, may dala-dala tayong kalayaan. May dala-dala tayong pagliligtas na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Pwede ba yan, Bernie, sa ospital? Kasi yung kapatid ko, yung magulang ko nasa ospital, naku, pwede po. Isipin nyo kung anong altar ang itinatatag sa mga ospital. Dumadanak ang dugo sa mga ospital. Ano po? Siyempre, kapag hindi maganda yung pangyayari, kaninong altar yung naitatatag? Pero isipin nyo, kung ang mga tao na nasa ospital magtatatag ng altar para sa ating manunubos, isipin nyo kung anong gagawin nyo. Hallelujah! Amen? Kagalingan, himala ng kagalingan, himala ng pagbabago na nagmumula sa ating Diyos na buhay.
Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay labis na nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagkakaloob ng kapahayagan patungkol sa mga bagay na marapat naming lakaran, ganapin at sundin. Lord, kami po'y nagpapakumbaba. Humihingi kami ng tawad sa mga pagkakataon na binaliwala namin, Panginoon, ang pagsunod at pagganap ng iyong dakilang kalooban, lalo na po sa pagtatatag ng altar ng aming Panginoong Heso Kristo. Patawarin mo kami, Ama, na hindi namin nagaganap ito ayon sa iyong kalooban. At sa oras na ito, hayaan mo pong italaga namin ang aming mga sarili bilang mga tagapaglingkod mo at tagapagtatag ng altar ng aming manunubos sa mga bayan, sa mga lugar, sa mga pamilya, sa mga tahanan, sa mga sasakyan. At kung saan mo man po kami dalhin, hayaan mong maitatag namin ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo. At sa aming pagganap nito, Panginoon, ang aming panalangin, sumama sa amin ang pangunguna ng iyong Santong Espiritu at patuloy aming maitalaga ang pagsunod at pagganap ng kalooban mo. Maraming salamat po. Lord, idinudulog din namin sa iyo ang lugar, amang Diyos, ng libungan sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng libungan ay patuloy na magkaroon ng kaunawaan sa pagtatatag at pagganap ng iyong kalooban. Lord, idinudulog namin na maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng libungan. Hiling namin na magkaroon ng pagkakaisa. Hiling namin na magkaroon ng unawaan. Hiling namin na magkaroon ng pagmamahalan, pagpapakumbaba, at pagkilos mo ng may kapangyarihan. At sa pangalan ni Jesus, we declare a fire of revival sa bayan ng libungan. Hayaan mong maranasan din po ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang bawat bayan. Hayaan mong magkaroon ng kaunlaran ayon sa iyong ipinangako. At ito'y maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Idinideklara namin na lalakaran namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan, Ama, sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord ang siyang matagpuan sa puso ng lahat ng lingkod bayan. At ang aming panalangin, walang magtagumpay na kasinungalingan ng kaaway, kung hindi bagkus ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na makakilos ng may kapangyarihan sa aming pinakamamahal na bayan. As we also declare your blessings sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses, maging sa mga misyonero namin, sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, ang aming panalangin, dumaloy ang iyong kapangyarihan sa kanilang pagkilos at pagganap ng iyong dakilang kalooban. As we also declare your blessing sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang patuloy magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito para matupad nila at masunod ang dakilang kalooban mo. As we also
ask for you to fulfill the purposes, Panginoon, ng mga bansang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ng may kapangyarihan. Ang bawat bayang ito, hayaan mong dumanak ang apoy ng Santong Espiritu at patuloy na maipahayag ang iyong katotohanan sa gitna ng kadiliman. Gayun din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Kilusan mo, Panginoon, ang walang katulad ng mga bayang ito. Dumanak ang iyong Santong Espiritu at hayaan mong patuloy na kumilos ka ng may pag-ibig at kapangyarihan. As we also pray, Panginoon, sa China, sa Japan, sa South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the power of the Holy Spirit to consume these places and fill them with your Spirit. We also pray, Panginoon, sa kapayapaan sa bansang Israel. Hayaan mong magtagumpay ang iyong kapangyarihan. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.